Magandang balita naman po na nakaligtas sa kanyang aksidente ang mahusay na GMA Sparkle artist na si Christopher Martin. Kasi The Diva That You Love, si Alan Ignacio, kasama ko ang aking kumaring Ucho Maldita Hi, this is Alex Brosas. at inyo pong pinapanood ngayong araw na ito, ngayong linggo, ang The Katie Show, ang tayo na talakayin Showbiz Edition. At para sa aming easy round, magandang balita naman po na nakaligtas sa kanyang aksidente ang mahusay na GMA Sparkle artist na si Christopher Martin. Kasi di ba Mare, kwento mo nga sa akin, totoo nga ba nagkaroon siya ng vehicle altercation kamakailan? Yeah, kasi parang she was riding his motorcycle, 'di ba? Yun naman Oo, niya eh. Tapos, pangharabas niya yon. minsan naman biking siya, eh, 'di Mm. ba? Ah, I don't know, motorcycle ba? Parang naka-bike siya, Mm. tapos there was a speeding motorcycle. Nag-collide sila. Nahagip siya. Nahagip siya, nagbanggaan sila. And what happened to Christopher? Eh, 'di ba, he was all, hindi naman, minor bruise Minor and bruises. contusions, 'di ba? Oo. Pero Yun. masakit pa rin yun. Gumulong-gulong Oo. siya, hindi naman. At saka, parang kasi pinakita niya, may mga galos dito. Mm. Yung kamay, gano'n. And how true are the reports na parang nakainom daw yung nakabangga sa kanya? Oo, parang yun ang lumalabas. Mhm. Ang akala nga niya, kasi syempre, pagka gano'n, syempre, ang unang mong mawo-worry ka is baka nakapatay ka, 'di ba? Yung Mhm. gano'n. Eh, naghintay sila sa sa presinto, parang buhay naman. Mm. Hindi na grabeng nasaktan yung mama. Parang hindi naman, naman, manageable naman siguro yung yung nangyari. So, ang moral of the story dito ay? Eh di, alam mo kasi, dito sa Pilipinas, I am not a driver, pero yung kailangan daw defensive driving. And I Kasi don't know what that is. oo nga, Oo. kasi, tawag dito, kahit naman maingat ka mag-drive, kung hindi naman maingat mag-drive yung kasalubong mo, or along the way kayo, di ba? So, wala din. So, kailangan defense driving para maano mo yung sarili mo, ma-save mo, di ba? I don't know how they do that because I'm not a driver myself, di ba? And nakakatakot doon kasi di hamak na mas may power ang motor na sinasakyan ng mamang nakahagip kay Christopher if indeed Christopher was riding his bike. Mas malaki yung salpok. Yeah. Diba? Yung impact nun, mas malakas yung talsik ni Christopher. I'm sure good thing naka-headgear yon while biking. Kaya hindi yung mga importanteng bahagi ng katawan niya, hindi masyadong nabugbog. And I'm sure also, naka-helmet rin yung mama nakabangga sa kanya. Oo. Ang doon is, at least they're both safe. Yes. Diba? And talagang freak accidents happen every day. Oo. Kahit at no amount of defense driving. Kahit naman, kahit naman maingat ka mag-drive, kung yung road. Yung road, Bako-bako, madulas. or Diba? Oh. Well, sa akin lang, mag-ingat Christopher kasi si Christopher po isa sa pinakamahusay nating aktor. Nanghihinaya nga po ako na hindi lumaki ang bituin niya sa kanyang home network. Although he's one of the more competent leading man / character actors na meron ng Kapuso Network. At nanalo na rin niya ng Best Supporting Actor Award. Oo. Ang kasi sa kanya, he is an underrated actor. Yes. Hindi siya na kulang sa pushing ang Sparkle. Di ba? Oo. Parang, di ba parang ang tagal-tagal na niya actor eh. Di ba parang si ano ba siya? Was he like, doon sa GMA, I forgot na yung yung pang name niya. Basta sa akin, kung pagkukumpara niyo po si Christopher Martin sa tulad ni David Licauco na super push ang network, di hamak po milya-milya ang layo ng husay ni Christopher Martin sa pag-arte. Kasi hindi na siya leading man material eh. Kasi may anak Pang-character actor na nga siya. Pang-character actor na Kasi siya. hindi. I do not buy na porke may anak ka, hindi ka na leading man material. Why ding dong?
Why Tom Rodriguez? Why Dennis Trillo? Mm. Oh, leading man pa rin. Kasi inaalagaan ng maayos ng GMA ang karera. So, hindi siya inalagaan ng maayos. Obviously, I'm sure, nabigay kay Christopher Martin ang kanyang mga breaks. Kaya lang, maaaring hindi swerte Mm. sa mga proyekto na bibigay sa kanya. Pangalawa, hindi na naman natin alam yung other side of the equation. Baka si Christopher may attitude Mm. na hindi natin alam. Ang nakikita lang natin kasi sa kanya, yung pagiging sportman, yung pagiging mahusay niyang bike, yung mga sexy photos niya, di ba? Kasi brown skin si Christopher eh. Oo. Mas Pinoy na Pinoy. Tapos, alam na natin yung mga asawa at anak niya. Pero, minsan kasi, kahit gaano ka binibigyan ng projects ng network, kung talagang hindi ukol, hindi Mm. swerte, wala eh. Diba? Ang dami-daming, nakakapagtaka lang, sa akin feeling ko, kung yung Christopher Martin na yan, lumipat sa ABS, nung may ABS-CBN pa, baka ka-level niya na ngayon siya na Paula Abilino. Mm. O siya na Joshua Garcia. Oo. Sa pagka Magka-actor. stellar ng value. Mm. Yung pagka yung premium ng Ay, actor. nagstay siya eh. Nagstay. Mm. Kasi ang drama niya, it pays to be loyal. Well, Kasi loyal ka, tuloy-tuloy ka ang trabaho. At alam mo naman nating lahat na mataas daw. Daw, hindi ako sure. Ang TF sa GMA. talaga? Oo, yun ang sabi. Well, Kasi I also know for a fact that yung former manager ni EA Guzman, kaya si EA lumipat sa GMA from ABS, kahit ang gaganda ng mga breaks niya doon, mas malaking magpasweldo ang GMA. mm. Ayaw ng former manager niya na lumipat siya, kaya lang, ang laki ng offer sa GMA. Kaya di ba nakapagpatayo siya ng bahay? Oo nga. Nakapagpakasal ng bonggang-bongga. Mm. Because, Parang si Raver din, ano? Yung magkapatid. oh, Nung lumipat, ang ganda ng bahay ni ano. oo. Saka diba, nung lumipat si Raver at si Rojun, Raver at Rojun na silang big stars because of all the magic na ginagawa ng Star Magic. Pero, nakakapagtaka. Magpakatotoo tayo, nung lumipat sila doon, na-diminish yung value ng stars nila. Hindi ba? Yeah. Pero they were given regular show. Yes, may regular shows. Si Raver is like host of The Clash with his jowa Julian San Jose. And then Rojun, I think, is guesting in most of the prime time and afternoon prime shows. At party siya ng All Out Sundays, which is also si Raver. Saka meron siya isang dance show na nandun si Rojun. So, sa akin lang, somebody like Christopher Martin, if I were GMA and I have somebody like this, na ganito kahusay, itatapat ko na to kay Dennis Trillo. Diba? Gagawin kong kontrabida ni Ding Dong Dantes. Gagawin kong lover ni Tom Rodriguez. Yung mga ganun, yung ganun na yung makitinding role na. Hindi yung parang kung ano-ano lang ang binibigay sa kanya na parang wala ka talagang because yung former manager niya was John Fontanilla. Former manager ni Christopher. talaga? Nung after niya winning the Best Supporting Actor Award, a Best Supporting Actor Award Saan? sa Empress. For what movie? For the Movie ba? Cinema Lamia movie, Ocho. Nagpunta na ng feelers sa kanya. Ang Star Magic. Oh. Gustong-gusto niya na lumipat, kaya lang yung contract pala sa GMA. Kunyari, 3-year contract. Tapos may option. May option to renew. stay. Option to renew ng network. Oo. Oh. Lagi siya naka-option to renew. Hindi siya, parang, sige, umalis ka na. So, maaring bakit si Paolo Abilino nakalayas? wala naman. Bakit si Christine Reyes nakalayas? Hindi, parang feeling ko, nakalaya sila kasi wala silang ganung option. Natapos na dala yung option ni renew, tapos ni-renew ka agad. Parang I don't know how Paolo did it, how Christine did it, but si Christopher, for whatever his reasons, he decided to stay. Baka doon niya talaga gustong magtagal. Pwede. Well, I just really hope one of these days I see him in a really, really good project Yeah. that will show his mettle as an actor.
Well, Christopher, take good care of yourself at sana one of these days, baka daupang palad ka namin kumaring Ultra Maldita, di ba? Dahil alam mo naman. This is Alvin Ignacio, the diva that you love. Together with me, so we kumaring Ultra Maldita, Hi, this is Alex Brosas. you are watching the first ever episode of our Season 18. This is The Kitty Show, ang tayo na talakayan showbiz edition.